Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mga kababayan, meron tayong nakikita na dalawang sistema na posibleng lumitaw next week. Ayon sa latest tropical cyclone threat na inilabas, posibleng maging bagyo ito at pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na nakakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, habang nangingibabaw naman ang northeast monsoon o amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Ang kombinasyon ng mga sistemang ito ang patuloy na nagdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Sa forecast weather condition, unahin natin ang lagay ng panahon sa Eastern Visayas, Negros Occidental, Guimaras, gayon din sa Cebu, Iloilo, Capiz, Sorsogon at Masbate. Dito inaasa na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms dulot ng shear line. Sa mga oras na lumakas ang ulan, posibleng makaranas ng moderate hanggang sa malalakas na buhos ng ulan na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at mga bulubunduking komunidad. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto lalo na sa gabi at madaling araw kung kailan mas aktibo ang sistemang ito. Samantala sa Cagayan Valley, Mimaropa, natitirang bahagi ng Western Visayas, Bicol Region pati na rin sa Aurora at Quezon, mararanasan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dala ng northeast monsoon. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na kung sasabayan ng malamig na hanging amihan, ay maaaring magresulta sa pag-ipon ng tubig sa mga ilog at estero. Kaya't may banta ng flash floods at landslide sa mga lugar na dati nang nakakaranas ng pagbaha. Sa Cordillera Administrative Region, asahan ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, bagamat walang inaasang malaking epekto. Maaaring magdulot ang ambon ng madulas na kalsada, kaya't pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat lalo na sa mga sigsag at matatarik na daan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga panakanakang mahihinang pag-ulan, dulot pa rin ng amihan. Wala mang inaasang malaking epekto, makakabuting maging handa pa rin lalo na sa mga biglaang pagbabago ng lagay ng panahon. At para sa natitirang bahagi ng bansa, mananatili ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Sa mga lugar na tatamaan ng malalakas na thunderstorms, posibleng makaranas ng biglaang pagbaha at landslide kasabay ng malalakas na hangin at pagkidlat pagkulog. Sa lagay naman at kondisyon ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, gayon din sa silangang bahagi na Central at Southern Luzon at Visayas, dito mararanasan ng malakas hanggang malagil na hangin mula hilagang silangan na siyang nagdudulot ng napakaalong karagatan na may taas na aabot sa 2.8 hanggang 5.0 meters. Sa ganitong kondisyon, lubang mapanganib ang paglalayag dahil ang malalakas na bugso ng hangin at matataas na alon ay maaaring magdulot ng pagtagilid o pagtaob ng bangka, pati na rin ng storm surge o coastal flooding sa mga baybaying direktang nakaharap sa hanging amihan. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon at sa silangang bahagi ng Mindanao, umiiral lang malakas na hangin mula hilagang silangan dahil dito inaasang maalong karagatan na may taas ng alon na mula 1.2 hanggang 3.4 meters. At para naman sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng katamtamang hangin mula hilagang silangan na may alon na aabot sa pagitan ng 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa kabuuan, marami pa ring makakaranas ng biglaang pag-igting ng alon, lalo na tuwing may localized thunderstorms. Patuloy ang paalala sa mga mangingisda at coastal communities na sumunod sa mga babala ng otoridad at iwasan ang paglalayag kung hindi ligtas ang kondisyon. Ayon naman sa Tropical Cyclone Threat Forecast na ilabas ng Pag-asa sa week 1 mula February 9 hanggang February 15, ipinapakita ng mga weather models na may dalawang tropical cyclone like vortex o TCLB na posibleng mabuo sa loob ng Pag-asa monitoring domain. Ang unang TCLB ay inaasang mabubuo malapit sa timog na bahagi ng Palawan, habang ang ikalawang TCLB naman ay posibleng umusbong malapit sa silangang hangganan ng PAR.
Mahalagang bigyan diin na ang mga sistemang ito ay may mababang posibilidad na maging ganap na bagyo at sa ngayon hindi inaasang papasok o direktang makakaapekto sa bansa. Kung titingnan naman natin ang weather animation, malinaw na makikita ang unti-unting paglakas at paglawak ng northeast monsoon o amihan sa mga susunod na araw. Ang malamig at tuyong hangin nagmumula sa hilagang silangan ay patuloy na bumababa patungong Luzon at Visayas na nagsisilbing gatilyo ng mas malalawak at mas matagal na pag-ulan. Mapapansin din ang mas siksik na ulap at mas aktibong rain bands na patuloy na tumatama sa silangan at hilagang bahagi ng bansa. Dahil dito, inaasahang lalala ang mga pag-ulan lalo na sa northern at eastern Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon at mga silangang bahagi ng Bicol Region, pati na rin sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Sa mga lugar na ito, ang tuloy-tuloy at minsan ay malalakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar at mga komunidad na malapit sa ilog. Hindi rin sinasantabi ang banta ng pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar dahil sa patuloy na pag-ipon ng ulan sa lupa. Habang lumalakas ang amihan, kapansin-pansin din ang pag-ingting ng hangin at pag-alon ng karagatan, partikular sa silangang baybay ng Luzon at Visayas. Ito ay maaaring magpalala sa kondisyon ng panahon sa mga coastal areas na posibleng magdulot ng coastal flooding at panganib sa maliliit na sasakyang pandagat. Bagamat walang binabantay ang aktibong bagyo sa loob ng parsa ngayon, ang kombinasyon ng malakas na amihan at mga umiiral na weather systems ay sapat na upang magdulot ng seryosong epekto sa ilang lugar. Kaya't patuloy ang paalala sa publiko na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na abiso at maghanda laban sa posibleng pagbaha at landslide sa mga susunod na araw. Sa kabuuan ng ating forecast, patuloy na mararamdaman ang epekto ng northeast monsoon o amihan sa malaking bahagi ng bansa na magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan lalo na sa northern at eastern Luzon. Kabilang dito ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region kung saan inaasahan ng tuloy-tuloy na ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking komunidad. Sa Mimaropa, Western Visayas at Eastern Visayas patuloy din makakaranas ng panakanakang pag-ulan na sa ilang pagkakataon ay maaaring lumakas. Ang patuloy na pag-ulan sa mga lugar na ito ay maaaring magresulta sa localized flooding, lalo na sa mga lungsod at baybayin lugar na mabagal ang pag-agos ng tubig. Samantala sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan. Bagamat walang inaasahang malawak na epekto, nanatili pa rin posible ang bigla ang pagbaha sa mga lugar na may baradong daluyan ng tubig. Samantala sa long range forecast, patuloy na minomonitor ang isang tropical cyclone like vortex o TCLB na posibleng mabuo sa susunod na linggo sa loob ng monitoring domain. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo, subalit maaaring itong magpalakas ng ulan at hangin, lalo na sa mga silangang bahagi ng bansa kung ito ay magiging mas organisado. Dahil dito, patuloy ang paalala sa publiko na manatiling alerto, maganda laban sa posibleng pagbaha at landslides, kaya manatiling nakamonitor dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.